Ang ating pong message today is called All for the Glory of God. Ayan. Lagi po natin itong naririnig even sa mga text natin, sa mga pag kami mga ka-chat tayo, pag may mga kausap tayo, laging ito yung mga declaration natin, ito yung lumalabas sa ating mga bibig, sinasabi natin, all for God's glory or praise the Lord, glory to God, di ba? Lagi po nating naririnig yon. Pero alam nyo ba na itong praise na to, this is not just about saying. Hindi lamang po ito basta binigkas na ating mga bibig. Dapat po, sabi ko nga, yung puso natin, alam natin ang ibig sabihin nito. Dapat hindi lamang po ito bumubukas o lumalabas sa ating mga bibig. Dapat po ito ay ating ginagawa. Amen. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, therefore, whether you eat or drink, ginamit po yung eat or drink because this is just the basic or the basic task na ginagawa natin sa araw-araw, di ba? Whether you eat or drink or whatever you do. Pakisabi nga po, whatever you do it all for the glory of God. Amen? So ito pong, bigyan ko muna po kayo ng little background about this passage. Alam niyo po, sinulat ito ni Apostle Paul during his time with the Corinthian people. Kasi alam niyo, during that time, yung mga Corinthians, yung mga Korinto, marami sa kanila mga idol worshippers. Okay? Glutton. Alam niyo yung glutton, di ba? And then, drunkard. And then, ang immorality during that time was the norm in their society. Kaya isinulat po ito ni Apostle Paul. Pero today, ano ba ang kinalaman nito para sa atin? Okay, paano ba natin ito may apply sa atin today? So, I'd like to emphasize more on para sa atin today yung praise na whatever you do all to the glory of God. At kung paano ba natin mag-glorify ang Panginoon. Narinig nyo na po ba yung statement na glory days? Pag sinabing glory days, ito ang ibig sabihin dito is a time past regarded as being better than the present. Na yung nakaraan is parang mas mainam, mas mabuti kesa sa kasalukuyan. So, in the context of this 1 Corinthians chapter 10 verse 31, tunay nga ba na mas yung mga mananampalataya noon ay mas mabuti o mas mainam kesa sa mga worshipers today? Kasi alam niyo po, ito yung nakita ko, and this is the revelation of the Lord. Hindi lamang naman po para sa inyo, ganun din po para sa akin. Kaya nga hindi nga po holier than thou itong message na to. Kasi message din po ito sa akin, and it's a revelation na I would like to share to this congregation. Kasi parang ito yung nakita ko eh. Kaya di ba meron tayong narinig, sabi na, alam nyo itong generation na to, ibang-iba na. Totoo po, no? Nag-iba talaga yung generation na ngayon masyadong rampant ngayon, di ba? Rampant ngayon yung pag-worship sa kung sino-sino, kung ano-ano. In short, talagang yung generation natin ngayon is parang mas mainam yung generation in the past. Kaya sabi, glory days daw yon. Okay? So, kaya po gusto kong i-share sa inyo itong message na ito ngayong umaga kasi nakita ko na hindi lang naman Sunday yung relationship natin sa Panginoon. How about Mondays to Saturdays? Hindi lang naman kasi po ang pag-glorify kasi sa Panginoon, hindi kasi siya routine o ritual. It's a lifestyle. Amen? At maunawaan niyo po yan as we go along with the message. So, to glorify God is not just something we say. Kasi parang bukang bibig lang, well, glory to God. Praise the Lord. Church, it's also something we do. Hindi lang siya bukang bibig. Dapat may action. Dapat may nagmamatch doon sa ginagawa natin. Kasi baka mamaya, bukang bibig na lang pala natin siya. Ang problema po kasi, itong generation natin, parang
masyado na tayong kampante doon sa relationship natin sa Panginoon. Di ba? Sabi nga, parang yung fear of the Lord nakakalimutan. You know what's the fear of the Lord, right? At alam niyo po, itong message na to is a series. Sa mga susunod Sundays naman, i-discuss naman natin yun. Yung pag sinabi mo kasing fear of the Lord is, nawawala na yung honor, nawawala na yung respeto, nawawala na yung awe, nawawala na yung reverence sa Panginoon. Masyado na tayong kampante na lagi na lang natin iniisip, total, nauunawaan naman tayo ng Diyos. Totoo naman po yun because God is gracious. God is loving. God is caring. Nauunawaan tayo ng Panginoon. Pero biblical din naman, sabi rin naman ni Apostle Paul, huwag nating abusuhin yung pag-ibig ng Diyos. Huwag nating abusuhin yung grace ng Panginoon na binigay sa atin. Amen po ba yon? So nakita ko in many Christian churches, sabihin natin mga Christian churches kasi we believe in God. So, nakita ko na alam naman natin praying is right, praying is good. Nandyan, kailangan natin ng faith as Christians, we must live in faith. So, nandyan lahat yon. Nga lang, minsan, nawawala na yung honoring sa Panginoon. At yun yung gusto kong pag-usapan po natin today. Masyado na tayong kampante minsan sa relationship natin kay Lord. Kasi alam naman natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba yon? Kaya nga sabi nga, it's not about us, it's about Him because He is love. Kaya nga God is love. Okay, alam naman natin na God is so gracious. Alam naman natin yon. Nga lang, minsan nagkukulang tayo in honoring. So, first, let us understand what does glory means. Ano ba ibig sabihin ng glory? Glory is a big concept for a God bigger than we will ever be able to comprehend within the limitations of our humanity. Okay, talagang because we are limited, talagang hindi natin makomprehend fully. Pero still, ito pa rin yung concept that God is bigger. Okay, bigger than your problems, bigger than any circumstance na meron ka, bigger than sickness. He's God. Okay, He's God. And He deserves all the glory. Okay, and He's divine. Okay, we believe in the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. And He is the omnipotent and sovereign God, compassionate and good. So, in our search for justice, alam naman natin, He's the ultimate judge. In our search for healing, alam naman natin, He's the healer. He's our defender. He's our provider. He's our Savior, Comforter, Creator, and Abba Father. He's so glorious. And we serve the God of miracles. Okay, so pag sinabi mong glory, yun lahat, karakter ng Diyos yun eh. Okay? So taking time to praise God daily reminds us who and whose we are created for the glory of God. Alam niyo po ba mga kapatid, na ikaw at ako ay kinreate ng Panginoon for His glory? Okay, in book of Isaiah, chapter 43, verse 7, okay, it says, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. So, isa yun sa purpose of our being. Okay, kinreate tayo ng Lord for His glory, whom I have formed and made. So this verse emphasizes that God's purpose in creating humanity is for them to reflect His glory. So, isa yun pala yun. Kaya tayo nilikha ng Panginoon para sa atin nagniningning, nagre-reflect yung tinatawag na Christ-likeness. So, secularly, ang sabi ng Merriam-Webster, ang definition ng glory as defined, sabi dito, it's a praise, honor, or distinction extended by common consent, worshipful praise, honor, and thanksgiving. So ginagamit natin glory as the Merriam-Webster defined glory, ginagamit natin to communicate a grand position of designation. Ibig sabihin, ibinibigay natin itong glory na to depende doon sa posisyon.
na kung paano yung pagkakilala natin and to mark something magnificent. Diba? Doon natin ibinibigay yung glory natin. And biblically naman, it is defined as opinion, judgment, or view. Yun na nga sabi natin, ito yung pananaw natin. Ito yung pagkakaunawa natin. Glory is splendor, brightness. Pag sinabing brightness, a most glorious condition, most exalted state. Okay. So glory is definitively linked to light. Kaya pala, pag may nakikita tayo sa mga palabas, no, yung pagka nagniningning yung glory, nagkakaroon ng parang halo. Because it's linked to a light. Mayroong shadow of an object. Ang tawag doon is glory. God is glorious. So doon sa binasa natin, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, this praise, whatever you do, do it all for the glory of God. Church, mind this. It is a call to live each day with a purpose that honors God. Yun ang ibig sabihin nun. Yung nabubuhay tayo sa araw-araw, na ang ating purpose ay i-honor ang Diyos. Emphasizing that every action, hindi lamang lumalabas sa ating mga bibig, yung glory to God, but emphasizing that every action, no matter how small, sabi natin kanina, even the mundane task, even the basic task nga, eat or drink, dapat every action, no matter how small, should reflect a commitment to honor God or for His honor. So it suggests that even the ordinary, the simple task like eating or drinking should be done with the intention of glorifying God. Para bang church, ganito kasimple yan. Sa Tagalog, kasi sabi natin, dapat kahit anong ginagawa natin, ang intention natin ito is to glorify God. But how it starts? Now, think about this. Isipin mo, ito bang ginagawa ko? Ito bang gagawin ko ay magpapalalim ng relasyon ko sa Diyos o magpapalayo sa akin? Kasi sabi nga natin, dapat ano man ang ginagawa natin, ang intention nito is glorifying God. Pag ginawa ko ba to, mag-glorify ko ba si Lord? Pag ginawa ko ba to, magpapalalim ba to ng relasyon ko sa Diyos o magpapalayo sa akin? Yung sinasabi natin, it starts with an intention. Kaya kailangan talaga natin ng wisdom. Amen po ba yon? Pagka pumunta ba ako mamaya sa church, magpapalalim ba ng relasyon ko yon? Mag-glorify ko ba si Lord? O magpapalayo sa akin sa Panginoon? Anong sagot nyo doon? Simple, di ba? Ganun lang po yun. Yung intention natin, in everything we do, kasi whatever you do, do it all for the glory of God. Amen? May natututunan po? Okay. So, Apostle Paul was writing to Christians here, dito sa 1 Corinthians 10:31, and he was reminding them that their actions, kasi nga sabi, hindi lamang kasi ito sa bibig their actions, yung galawan natin bilang isang Kristiyano, yung galawan ba natin, yung pagkilos ba natin, yan ba ay nagbibigay ng glory sa Panginoon? Minsan talaga, ang gaslaw-gaslaw natin, no? So, church, yung action natin, yung chosen lifestyle. Alam mo ba na ang lifestyle choice? Pinipili din yung lifestyle. Yung chosen lifestyle ba natin reflected on the God we worship? Yung bang, pagka na-experience mo na ba yung pag may nakakakita sa'yo, ibang-iba ka na. Tama? Hello? Meron na ba na-experience na kayo ng ganon? Pare, ibang-iba ka na. O, pare, ba't iba na brand mo ngayon? Alin doon? Na-experience na kayo ng ganon? Parang nakakamukha mo na si Kristo. Ayan. Tama? Di ba? Mga asawang lalaki. May nagsabi na ba siya, lagi na lang narinig niyo sa bahay, demonyo ka. Narinig mo si Mrs., no?
Pero sa labas, sabi, nakakamukha mo na si Kristo, sa bahay, demonyo. Church, isinulat ni Apostle Paul ito, reminding Christians that their actions, their chosen lifestyle reflected on the God they worship. Kaya pala naririnig natin kadalasan yung mga comments na, akala ko ba Christian yan? Diba? Akala ko ba Christian yan? Tapos, meron pa ako naririnig, hayaan mo sila kasi ang Diyos naman nakatingin sa puso. Tama? Ang Diyos ba nakatingin sa puso? Hello? Ang Diyos ba nakatingin sa puso? Amen. Pero yung katabi mo, hindi. Ang tao hindi sa puso nakatingin, mga kapatid, sa labas. Sa panlabas. Tama? Because He's not God. God sees your heart. Totoo naman yun. Your intentions, your motives, kita ng Diyos yun. Pero yung tao, hindi. Kaya talaga, church, hindi talaga yung salitang be yourself. The moment you surrendered your life to Christ, hindi na uso sa atin. It doesn't apply to us, the be yourself. Kasi meron na tayong testimony. Ang testimony natin, sinusunod yung God's standard. Di ba? Ay, wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, be myself. Again, Apostle Paul wrote this to the Corinthians, reminding them that if they wanted to bring praise to His name on a daily basis, then they would have to live a decent, pakisabi nga po, decent and godly lives. Well, pag naririnig mo yung word na decent, ano ba mapasok sa isip ninyo? Diba? Siyempre bilang mga Kristiyano, we are expected to live a decent life. Again, church, this is not holier than thou message. Pero it's a revelation. Diba? Decent and godly lives. Girls, boys, especially girls. Di ba lagi natin bilin dito, you can be sexy but decent. Amen po ba yun? Pwede ka naman magdamit ng sexy, pero decente. Grabe, ang nakakalungkot minsan may nakasalubong ako sa mall eh. Naku, sabi ko parang, bagay, hindi naman taga BOCC, pero alam ko nag-church yun. Sabi ko, grabe to nakasinturon na lang Ay, may sinturon. Ay, sobrang iksi naman. Well, sabi ko nga, decent lives, I don't care. Just make it appropriate. Kung nasa beach ka, huwag kang mag-gown. Di ba? Pero kasi, ang tao hindi sa puso nakatingin. At siyempre, ang nabablaspheme kasi si Lord. Kala ko ba Christian yan? Di ba taga-BOCC yan? Sino ba pastor niyan? Damay na naman ako. Lagi akong damay Wala man akong kinalaman sa inyo nung namimili kayo ng damit Kaya akala akong magawa, kaya ngayon. Kaya nagpipreach na lang ako para at least tumimo sa inyo yon. So church, Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Hindi porket uso, tama. Tama, di ba? Uso. Grabe, uso ngayon talaga. Minsan, alam mo, sa totoo lang, ako yung napapaiwas Nahihiya tuloy akong bumati Okay, tingnan natin konting illustration. Tingnan natin, kasi sabi kanina, whether you eat or drink, kasi eat or drink is a mundane task. Pag sinabi mundane task, yun yung very basic, ordinary yung task lang yun Pero siyempre may mga mas matitindi pa doon. Sabi natin kanina, siyempre, Christians, we are expected to live a decent and godly lives. Tingnan lang natin, kanina. Okay, wag Sunday. Monday to Saturday. Sabi natin, yung ginagawa ko ba, yung gagawin ko ba, magpapalalim ng relasyon ko sa Diyos o magpapalayo sa akin? Kasi yun yung sabi, whatever you do, do it all for the glory of God. Tama? Okay. Bukas, Lunes. Siyempre, wala sa church. Tapos, siyempre, medyo malayo pa ang trabaho. Malayo Ayan. Siyempre, bago ka pumunta o wherever you go, siyempre, habang namimili ka ng damit, mundane task ka, namimili ka ng damit doon, pero Christian ka.
Tapos, nagsiserve ka pa. Okay? Nagpipreach ka pa. Okay. Tapos, habang namimili ka ng damit, sabi sa'yo ng Holy Spirit, anak, whatever you dress, do it all for the glory of God. So, habang namimili ka ng damit ngayon, yung pipiliin mong damit, syempre, hindi ko naman sinasabi, church, na mag-gown kayo, o mag-double formal kayo, whatever. Ang sinasabi ko lang is, you must appropriate kung sino ka sa Panginoon. Kasi may mga tao na nakatingin sa atin. Christians are expected to be different. Tama? So, whatever you do it all for the glory of God. Ito ba, pag isunuot ko, magbibigay ba ng glory kay Lord? Meron ba mga tao na ma-stumble sa akin? That's simple, dressing pa lang yon. Paano ngayon yung sabi ng Timothy 4:12? Okay. Itong verse na to, sinabi ito ni Paul kay Timothy. Sabi sa Timothy 4:12, but set an example for the believers. Set an example for the believers in speech. Kumusta naman ba yung lumalabas sa bibig natin? Yan ba ay nagbibigay din ng glory kay Lord? Di ba? Grabe, meron ako, yung mga kabataan ngayon, kunyari, nasa restaurant ako, may mga kabataan akong kasabay, yung kwentuhan nila nakakairita. Di ba? Simula pa lang, mura, sa gitna, mura, sa likod, mura. Wala ko naintindihan sa kwento, puro mura eh. Maintindihan ko kung unbeliever eh. Paano kung believer? Set an example, but set an example for the believers in speech, in conduct. Grabe, kumusta ba yung pag-uugali natin mga kapatid? Nagsiset ba tayo ng example? In love, in faith, and in purity. Mga kabataan, in purity. Diba? Maniwala kayo, sabi ko nga, mga boys, yung mga mag-girlfriend dito, meron naman, di ba? Boyfriend, mga girls, pag ayaw mo, walang magagawa yan. Okay? So, live in purity. Mga anak na mga kababaihan. Okay. So, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So, this principle is rooted in the belief that God created us to display His glory. Okay? Kasi yun ang kaya Kristiyano kasi tayo eh. So, dapat ito yung nakikita sa atin. Yung pananalita natin, yung pananampalataya, nakikita sa atin na marunong tayong mangunawa, magmahal, di ba? At siyempre, the purity. Para ma-display yung glory ng Panginoon. In our actions, should reflect our love and devotion to Him. So, hindi lamang kasi ito, church, ang point dito, hindi lang ito specific religious acts. But about living a life that honors God in all aspects. Ino-honor natin yung relationship natin sa Panginoon. Binavalue natin. We should be conscious about this. Di ba? Ganun talaga, ino-honor natin. Nandito ka na, nagsimba ka na, namasahe ka na, napagod ka na, iba naglakad pa. Tapos pagdating dito, during worship service, magpe-Facebook ka lang pala. Sana sa bahay ka na lang nag-Facebook. Tama. Ano ba naman church? Honoring God. Ano ba naman ibigay mo yung isang oras at kalahati mo? Seriously, focus on the Lord. Di ba? Ano ba naman isang oras at kalahati? Matagal pa nga nanood ka ng Titanic eh. Church, hello. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan. Tama ba? Is that how you honor the Lord? No, hindi ko sinasabing perfect ako, pero church, hindi ginagawa ng Kristiyano yun. Isang oras at kalahati, buti nga service sa BOCC, 1.5 hours lang. Pagsimba kayo sa iba, nagsimula na alas 10, alas 2 na tapos. Amen. Church, matagal na yung 2 oras na nag-worship ka, ibigay mo na lang kay Lord yun. Amen. I-touch mo na yung oras na yun. Seriously, focus on the Lord. Hindi di ba? Parang, makapunta sa church, malamig doon, makatulog. Kaya minsan magpapatay talaga kami ng aircon pag may tulog eh.
Tinuloy lang yung tulog. Sorry pero bato-bato sa langit pag tinamaan, ikaw na yon. Church, kasi gusto ko talaga i-share sa inyo, paano natin i-honor ang Lord? Hindi natin mape-perfect, pero at least pasado man lang. Tama? So this verse often cited in connection with this concept states, whether you eat or drink or whatever you do it all to the glory of God. Kasi yung panahon ni Apostle Paul, grabe yung mga tao. Talagang glutton, yung immorality, tapos sa marketplace, nagtitinda sila ng mga meat. Yung mga meat na yon para i-offer yun doon sa mga idols. Tapos hindi lang yun, kakainin pa nila yun. So kaya naisulat ni Paul ito, sabi parang hindi nyo na nabibigyan ng glory si Lord. Diba? Sabi nga, whatever you do. Now, church, ito. Alam mo ba when I was praying to God para sa message today, nag-struck sa akin para ma-complete ko to message na to? Because I heard one question I heard. Sabi doon, how can you be certain in living a life of purpose? Paano mo masisiguro? Natanong mo na ba yun sarili mo? Paano mo nasiguro na ikaw ay nabubuhay na naayon sa purpose? Alam mo ba yung purpose mo? Ikaw ba, kinreate ng Lord? Sabi ng Lord, di ba? I formed you, I created you. Kinreate ba tayo ng Lord para lang pamparami ng populasyon? Di ba? Kinreate ba tayo ng Lord? Wala lang magawa si Lord. No. Kinreate tayo for a purpose. Now, ang question is, nabubuhay ba tayo according to that purpose? Sabi ng Matthew chapter 22, verse 37 says, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, question again, how can you be certain in living a life of purpose? Number one, living for God's glory means that every action, big or small, do it all for the glory of God. Yun yung sinasabi ko kanina, lagi mong isipin kapatid, ito ba ang ginagawa ko? Ito ba ay magbibigay at magpapalalim ng relasyon ko sa Diyos? Pag itong ay sinindihan ko, pag sinindihan ko ba ito, magbibigay ba ito ng glory kay Lord? Minsan lang naman, pastor Yan, delikado talaga yung minsan lang na yan, nagiging madalas yan. At walang malaki na hindi nanggaling sa maliit. Amen? Living for God's glory means that every action, big or small, do it all for the glory of God. Should be motivated by a desire to please Him and reflect His character. Ayun yun yung nakikita sa atin yung character. Kasi nga, sabi, Christian tayo. What does Christian mean? Christian means follower of Christ. Di ba sabi natin, Kristiyano tayo, mananampalataya tayo. So, kung magigising tayo sa umaga, church, pag nagising ka ngayong araw na to, we're meant to live out this day for the glory of God. Yun ang ibig sabihin. Yun ang purpose natin. Pag nagising ka ngayong araw na to, yan ang purpose mo. Magbigay ka ng glory sa Panginoon. Now, again, ulit-ulitin ko. Tanungin mo ang sarili mo, ito bang ginagawa ko ay magbibigay ng glory sa Panginoon? Ito ba ay magpapalalim ng relasyon ko sa Diyos? Magbibigay ba ito ng honor sa Diyos o magpapalayo sa akin sa Diyos? Number 2, glorifying God is beyond religious rituals. It's a lifestyle. Church, mga kapatid, mahirap pekein ang pagbabago. It should be a lifestyle. Hindi porke nasa church ka, na-glorify mo na si Lord. Well, I'm not saying hindi na please ang Panginoon pag nasa church ka. Pero, kumusta ba yung heart mo, yung motive mo, coming to church? Hindi ito specific religious practices, but about how we live our daily lives and interact with the world. Lifestyle kasi yun, mga kapatid. Kasi pag hindi siya lifestyle, mapapagod po tayo. Yun talaga yun. It's beyond religious rituals.
It's a lifestyle. Ngayon, check mo yung lifestyle mo. Again, check mo yung lifestyle mo. Ito bang lifestyle ko na to ay nakaka-inspire ba ako ng mga tao? Nakikita ba yung karakter ng Diyos sa akin? O natitisod lang sila? O nagpapalayo sila sa Panginoon? Check your lifestyle. In Matthew chapter 5, 14, 16 says, you are the light of the world. Sabi nga, check. Ayun. Check. Ayun. Thank you. Praise. Ayan. Sabi ng Matthew 5:14, 16, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others. Ito yung sinasabi natin mga kapatid. Yun bang ating Christianity ay nakaka-inspire? Nakaka-encourage ba tayo? O mas marami yung nalulost kesa nawiwin? Let your light shine before men in the same way, shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, yun po yun. Check your lifestyle. Kung yung lifestyle ba natin ay nag-glorify natin ang Panginoon. Number 3 is love and service. So the principle encourages us to love others, lay down our right and freedoms, and prioritize the spiritual well-being of those around us. Ito yung sinasabi natin eh. Siyempre, church, sa totoo lang, mula nung tayo po ay naging Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, maniwala po kayo, lagi ko sinasabi sa inyo to, sinurrender mo na yung freedom at saka yung right mo. Doon meron naman tayong tinatawag na Christian freedom. Pero yung right natin, yung kasabihang wala na ba akong karapatan? Dapat yung right na yon, church, nakaline pa din yon doon sa standard ng Panginoon. And sabi nga, dapat pinaprioritize din natin yung spiritual well-being, those around us. Diba, nakaka-inspire ba tayo? Nagiging example ba tayo ng speech, ng love, ng faith, ng purity about sa life natin to others? We glorify God when we extend grace to others. Si Jesus, nung nandito po siya sa ibabaw ng lupa, yung buhay talaga niya, talagang nagbigay talaga ng glory to the Father. And siyempre, we must follow His lead. Kasi we are forgiven, we are free, and then sabi nga natin, grace defines life within the love of Christ. Kaya pag nakita ninyo yung cross, makikita mo talaga yung vertical, yun yung relationship natin sa Panginoon. And then horizontally, yun yung relationship natin to other people. Dito pumapasok yung, sabi sa Romans chapter 12, verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, ibig sabihin pa kapatid talagang, meron talagang sakripisyo talaga pag nasa Panginoon ka. Even yung sarili mo talagang mga rights, talagang isosurrender mo eh. For the sake talaga na makita ng ibang tao talaga. Again, this is not holier than thou. Walang perfect dito. Hindi natin mapaperfect yon. Pero, ini-encourage tayo talaga ng Panginoon na gawin naman natin yung part natin, yung best natin. Amen? Kasi talagang, sabi dito, offer your bodies. Kasi marami talagang gusto yung katawan talaga natin. Nga lang kailangan tayo magsakripisyo kasi ito yung pleasing sa Panginoon eh. Para makawin tayo ng iba. Kasi baka nakakalimutan natin, nung isinurrender natin yung life natin sa Panginoon, pati yung mga rights natin, sinurrender na rin natin sa Kanya. Hello? Let me remind you, we surrendered our rights for the higher rights. Kaya nga sinasabi natin, Lord, let your will be done.
Mangyari na lang yung kalooban mo sa akin. Yung right ko, sige Lord, supersede mo yung mga karapatan ko for your rights. Lord, kasi alam mo kung ano yung mas tama, alam mo kung ano yung dapat. May, sabi ganon, Pastor, ano yun? Yung karapatan ko, ang boring naman. Diba? Ang boring naman. Kaya ayoko maging Christian eh. Kasi pag nag-Christian ka, ang dami mong iso-surrender. Ang dami mong isa-sacrifice. Tama ba yon? Hello? Hindi kasi po pwede, church, na sabi ng Bible, therefore, if anyone is in Christ, you are a new creation. Hindi po pwedeng new creation ka na, pero dati mo pa rin buhay. Tama? Marami talaga tayong sasakripisyo. Marami, kahit nga gustong-gusto mo na, pero alam mo na hindi ito magbibigay ng glory sa Panginoon. At ito ay makaka-discourage to those people around us. Isa-sacrifice mo eh. Tama? Ang dami mo isa-sacrifice. Alam yan, ng mga cell leader, alam na mga cell leader yan, pati yung finances nila, nasa sacrifice. Tama? Alam nila, yung oras nila nasa sacrifice. Magpapahinga na lang, ayan, magpapahinga na lang, meron pang tatawag, may problema. Naman, di ba? May problema minsan talaga, no? Nung nagsasaya sila, hindi ka naalala. Pakain-kain pa sila ng burger. Nung nagka-problema na, naalala ka na. Wala naman dalang burger. Tama? Tama mga cell leader? No? Ba't kaya ganun sila, no? Pag nagsasaya, hindi ka naalala. Pag may problema, naalala ka. Dala man lang kayo ng burger, ano ba naman? Di ba? Sa totoo lang. Church, yung 1 Corinthians 10:31, ulitin ko po ha, kasi ang context talaga nito, kaya isinulat ito ni Paul, kasi during his time, talagang sobra na yung idol worship doon nung panahon niya. At kasi yung glutton na yung mga tao doon, pati yung mga meat na sinacrifice sa idols, kakainin nila, 'di ba? Sabi ni Apostle Paul, kayo mga Kristiyano, you're expected to live differently. 'Di ba? Hindi kayo para diyan. And the same church, in the same way sa atin today. Kaya natin 'to sinasabi. Kasi yung reminder ni Apostle Paul na whatever you do, do it all for the glory of God. Hindi mo 'to ginagawa para kay kanino. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Because Christians are expected to do differently. And number 4, serving God in all we do. It reminds us that our work, whether it's job or hobby, should be done with diligence and with a heart that seeks to honor God. Ito yung sinasabi natin, yung ginagawa ba na, pag nasa trabaho ba tayo, alam ba nila na tayo ay Christian? O may mga hobbies tayo, di ba? Meron nga, di ba? Yung mga iba dito, mga biker, yung mga joggers, yung iba may mga hobbies. Pero habang nandun sila sa hobbies nila, nasishare pa rin nila ang Panginoon. Diba? At sabi ng Bible, that's our reasonable service. Kaya sabi ng Book of Corinthians 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ina-encourage ni Apostle Paul mga believers to live a sacrifice lives to Lord, to God. Kaya ito yung tinatawag niyang reasonable service. In essence, reasonable service means a life that is pleasing to God, characterized by dedication, commitment, transformation, and discerning to God's will. Yun yung reasonable service talaga. Yung talagang nag-commit ka talaga para sa Panginoon. Yung talagang characterize siya ng dedication. Diba? Dinedicate mo talaga. Itong Sabado na to, dedicated to para sa practice namin. Itong Sunday na to, para kay Lord talaga to. Diba? It's not a specific action or ritual. Tandaan niyo po, hindi po ito ritual, routine, or a specific action, but rather a way of life. Lifestyle po siya. Kasi tandaan niyo po, yung ginagawa ninyo, nasa ministry, nag-church, sa cell group, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, dapat yan maging lifestyle. Dapat yan pumasok doon sa sistema mo. Otherwise, pag hindi ganun ginawa mo, madali ka magsasawa. Kaya marami nagkukwit eh. Marami nagkukwit kasi sama-sama lang, napilitan lang, hindi siya lifestyle.
Kailangan talaga dali mo yung sarili mo. Compel yourself na dumating ka doon. Dumating ka doon sa, ito, lifestyle ko to. Kasi characterized to by your commitment, dedication sa Panginoon. And of course, lastly, humble service. Matthew 23 verse 11-12, sabi dito, the greatest among you will be your servant, and whoever humbles himself will be exalted. Alam niyo ba sabi sa Tagalog dito, ang nagpapakataas ng kanyang sarili, ibig sabihin to, proud, nagyayabang, tinataas niya yung sarili niya. Alam mo, in other words, ito, alam niyo ba yung pagkatayo ay nagyayabang na? Alam niyo ba na inaakaw na natin yung glory ni Lord? Di ba? Naagaw na natin yung glory ng Lord na dapat lahat lang ng glory para sa Panginoon. Kaya sabi dito, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. The greatest among you, you will be servant, and whoever humbles himself will be exalted. Ito pong concept na to also encourages humility. Recognizing that our achievements are not solely the result of our own efforts, but are blessing from God. Hindi talaga ikaw ang dahilan talaga ng mga tagumpay mo. Yan ay blessing sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi ka talaga pwedeng magmataas eh. Hindi ka talaga po pwedeng Hindi mo pwede talagang i-exalt yung sarili mo na, ako ang dahilan, ako may kagagawan lahat ito. Lahat ng mga achievements ko, mga tagumpay ko, ako yan. O ikaw na. Di ba? Wala na si Holy Spirit. So, this verse emphasizes that greatness is found in service. Not in seeking to be the greatest. Kasi, di ba, hindi tayo nagsiserve para lagi na lang tayo naghihintay ng tayo, itataas tayo. Hayaan mo, hintayin mo na si Lord ang mag-promote. Kasi si Lord naman, nakikita naman niya yung ginagawa natin. Sabi nga, your labor is not in vain. Hintayin mo si Lord ang magpo-promote sa'yo. Wag mong itaas yung sarili mo. Si Lord ang magpo-promote sa'yo. Kaya talagang ito yung tinatawag na service, humility in service. Pero ang problema nga, sabi nga natin kanina, number 5 is humble service. Pag nagsiserve tayo sa Panginoon, because Christians are expected to do differently. Nga lang, because we live in a self-centered, selfish world, maraming mga Christian, meron silang nakabanderang, do not disturb. Meron ba ditong Christian na do not disturb? Wala akong pakialam. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam mo ba na tinatawag ka ng Lord into His service? Diba? Sabi mo. Tapos sabihin mo, wala akong pakialam. Do not disturb. Ganun ba yung attitude natin? Do not disturb. Wala akong pakialam. Bahala kayo dyan. Bahala, kaya na nila pastor yan. Kaya na ng mga primary yan. Basta ako, church, uwi, Zimbabwe. Diba? Simba uwi, tapos comment. Alam mo yung simba uwi, comment? So, nagsimba ka lang, tapos may comment ka pa. Kita mo si sister? Kita mo yung makeup niya? Diba? Grabe naman. Yun lang ang nakita mo. Diba? Ang kapal-kapal, akala mo naman bagay. Diba? Pauwi, yun ang usapan. Pauwi, hindi yung message eh. Diba? Hindi yung, alam mo, na-bless talaga ako. Yun talaga yung kailangan ng Lord talaga. Whatever we do it all for the glory of God. Hindi. Napansin mo? Atin-atin lang yan, ha? Diba? Umamin. Atin-atin lang yan. Kala mo naman kung Church, ang goal natin, bringing glory to God with our lives. Paano? Ulitin ko. Paki-plus nga po natin. Ang ginagawa ko ba, nagpapalalim
sa relasyon ko sa Diyos o nagpapalayo? Ikaw ang makakasagot niyan eh. Kasi wala naman, I'm not here to judge you or to condemn you. Pero, nga, nagpapalalim ba? Nagbibigay ba ng glory kay Lord yung mga ginagawa natin? Kasi sabi ni Paul, whatever you do it all for the glory of God. Diba? Dapat ganun yung intention natin. Pag ginawa ko ba to, mag-glorify ko ba si Lord? Pag ginawa ko ba to, masasaktan ko ang Panginoon at masasaktan ko yung kapwa ko. Pag ginawa ko ba to, mapiplease ko si Lord. Matutuwa ba sa akin si Lord? Church, baka yan lang ang kulang. Baka yan lang ang kulang kasi you prayed. Nandiyan ka na, living in faith. Nga lang, nasan yung honor kay Lord? Nasan yung honor kay Lord? Diba? 1 oras at kalahati yung service. Church, ibigay mo na. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na 1 oras at kalahati lang yan. Ibigay mo na yung todo mo na kay Lord. I-worship mo na yan. Kaya ka nga nandirito eh, di ba? Todo mo na. Hindi yung mayat-maya, may email ba? Uy, sandali. Ano ba tumama sa loto? Di ba? Church, honor God. Honor mo. Hindi lang with your whole being. Di ba? Speech. Di ba? Faith, love, conduct. Di ba? Even, siyempre, ang tao sa labas nakatingin eh. Kala nyo ba ayoko din yung mga OOTD nyo? Gusto ko din yan eh. Kaya lang kasi nakatingin ka. Nakatingin ka eh. Di ba? Ano kaya mararamdaman nyo kung makikita nyo ako na naka-belt? May belt ako ngayon. Hindi, di ba? Church, kidding aside, ano mararamdaman nyo? As your pastor, as your cell leaders, yung mga kumakanta dito, di ba? Grabe talagang, di ko alam kung intention niya talaga. Ang iksi-iksi yan ng damit, tapos ganun pa siya ng ganun. Ba't ka kasi nagsuot ng ganyan? Church, hindi ako old-fashioned. Hindi ako old school. Ako, I appreciate beauty, pero girls, pwede kayong maging sexy, pero disente. Disente. Kasi Kristiyano ka, may nakatingin sa'yo. Boys, ganun din kayo. Diba? Ganun din kayo. Diba? Bago ako magtapos tingnan mo yung cabinet mo. Boys, tingnan mo yung damit nyo sa cabinet. Ang dami dun. Meron nga dun. Nilagyan mo na ng mothballs eh, di ba? Sa Tagal. May mothballs na, di ba? Okay lang yun. Kahit pumasok ka dito ng naka-mothballs ang amoy, basta ginawa mo yan para kay Lord. Tama? Basta sabi nga, intention, basta ako, kami ni Lord ang nagkakaintindihan. Basta gagawin ko to para ma-please ko siya, para mag-glorify ko siya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Basta ako, dating ka dito, church, meron dito, double formal eh. Diba? Nakabarong sa loob, tapos naka-Amerikana. Kaya nyo yon? Ulitin ko po, hindi ako old-fashioned, hindi ako old school. Pero appropriate lang natin. Kasi number 1 yun yung nakikita sa labas. And then, syempre, yung pananalita natin. Pananalita natin. Kailangan, magsalita ka palang alam nila na Kristiyano ka na. Diba? Amen? May natutunan ba tayo? Whatever you do, ang ginagawa ko ba, nagpapalalim sa relasyon ko sa Panginoon o nagpapalayo? Dapat nagpapalalim.